No name lang po, ask ko lang po, kung halimbawa 24,000 ang sahod ng mister ko, magkano kaya ang dapat ibigay sa anak sa labas? Anak sa labas, ito po ang sinasabi ng ating family code ngayon. Madaming pagkakaibang karapatan ng anak sa labas at anak sa loob. Pero pagdating sa suporta po, walang pagkakaiba. Wala. So halimbawa't ang baon ng anak sa loob, yung lehitimo ay 10 pesos a day. Dapat? Pwede rin hilingin. Nung anak sa labas, ako rin po, 10 pesos rin. Dapat. Saka kung saan nag-aaral si anak sa loob. Oo. Dapat pwede ring hilingin na doon din mag-aral si anak sa Yes. labas or yung katumbas na Correct. antas. Ang filosofiya po dyan, sapagkat isa lang ang tatay nila. Oo. At yun sila, anak sila ng isang tatay, di ba? Oo. At dapat ituring silang hindi naman hindi pantay. Oo. Except yung mana ho. Except mana. Sa mana lang naman may advantage yung anak sa loob. Ano? Fi- Okay. Meron tayong caller, si Carmen of Parañaque. Hello, Carmen. Hello, yes. Good afternoon po, Miss Lucia and Attorney Mel. Good afternoon sa'yo. Yes, Sige. acquire ko lang po, no, kasi bali may na-acquire kaming property sa bank. In-auction ng bank and then nakuha po namin. Kasi pinipilit na kami yung mag-shoulder nung homeowners association ng previous owner. Bali, hinaharas kami kasi mga 200,000 na umabot yung May homeowner. arrears. May Opo, arrears. Hindi na bayaran. may arrears po. Sabi namin, hindi na namin siguro shoulder dapat yon. Ganito lang po, Aling Carmen, siguradong pagkakautang nung dating may-ari ang hindi nabayaran na association dues. Di ba po? Di ba po? Kasi siya ang nakinabang noon, siya dapat ang magbayad noon. Malinaw po yan di ba? Pero hindi na nila ma-afford. Ito nga, doon na nga ho tayo pumupunta ngayon. Kaya lang ang nangyayari ngayon, kayo ang mapeperwisyo sapagkat baka putulin ng inyong mga pribileyo sa hindi pagbabayad ng mga nakaraang association dues ng dating may-ari. Kasi kayo na may-ari di ba? Kayo na may-ari, pero tunay po sila talaga dapat ang magbayad. Pero sa asosasyon, di ba? Dapat tuloy pa rin ang bayad ng association dues para Pero yung arrears lang, kung yun lang ang dapat hindi na, Yung diba, arrears po dapat yung hindi pinaka- sa kanya i-charge yung Yun arrears. nga. Dapat hindi. Pero hindi ho natin kontrolada ang gagawin ng inyong homeowners association, di ba? Paano naman kami kung hindi naman nyo nababayaran yan? Pero siguro patuloy nyo na lang po muna yung mga present dahil kayo na may-ari, Oo, di ba? pero kasi binibigay nila sa mga bahay-bahay na kami yung may utang na ganito, ganyan. So, Sino nagbibigay? yung mga homeowners, pinopost nila na ako I owe this much. Sino mga homeowners po? Yung mga Hindi, yung mga kapitbahay nyo? kapitbahay. Yung may, Board oo. Hindi kausapin nyo na nga ho Oo, mabuti. dapat. Sabihin nyo, linawin nating mabuti ito. Oo. Diba? Linawin nating mabuti ito kung sino ang nakinabang sa mga dating mga taon. Pero alam naman ho nila yun na hindi na maka-afford yung dating nakatira. Ayun na nga. I guess Kaya- ang question, Mel, is pwede ba nilang kasuhan or meron bang legal relief? Ganito na lang sasabihin sabihin nyo sa kanila, kung hindi ho siya makapagbayad, baka naman po hindi makatarungan na sa akin yung singilin. Oo. Wala ho bang Diba? law or reference? Hindi para kontrata lang ito Kung sino ang nakinabang, di ba po? Kung sino ang nakinabang, siya ang magbayad. Pero wala hong law na basta nakuha yung bahay na Wala naman po, wala naman. Wala akong mabibigay sa kanilang reference. Wala naman po. Pero siguro dapat tignan nyo na rin yung mga limitasyon ng mga homeowners association nyo, yung pinirmahan yung kontrata. Okay po? Actually, wala naman pong mga ganon sa homeowners namin. Hindi, yung pinirmahan yung kontrata, meron ba ho? Wala naman kami Sa mga ganon. pagtitinda. Hindi naman ho malaking association na. Yun, kaya nga, ganon namin. unang titignan nyo yung pinirmahan yung kontrata. Unang titignan nyo Wala nga kasi... siyang pinirmahang kontrata walang kasi anything po. hindi naman yan parang country club na may binibili kang shares at pipirma ka ngayon, di ba, Mel? So it's just a homeowners association. Kasi mga 200,000 na yung pinapabayad sa amin. Kaya Hindi, nga. pero maapektuhan ba ang kuryente mo, Ay, tubig hindi mo? naman po. Yun naman Maging problema na lang nila yon. Titiisin mo na lang siguro yung nilalagay yung pangalan mo doon, di ba? Pa-collector nyo na lang sa Oo, kanila. diba? Para sa akin, para sa akin. Unless na dun sa alituntunin ng mga pinirmahan ninyo, nag-a-assume kayo ng mga ganong Wala klaseng... naman ho sa titulo na may lien on property. Yun na nga ho, kaya basahin nyo ulit. Minsan po, nakita nyo ho yung nakatatak na mga kulay blue dyan sa likod, ng mga malalabo. Wala po, wala. Tignan nyo mabuti ulit ho yun. Tignan nyo yung... Nilalagay ba sa titulo yung homeowners fees? May mga may mga... Homeowners fees? Minsan Lien owner, minsan lien on talaga property. nililigay rin as Grabe a pala, limitation on your
on your ownership, on Opo, your... sige. Wala Ako, naman deadmine po. mo na lang yan, Carmen. Kasi parang eventually, wala rin naman, may hawak, may hold ba yung homeowner sa kanya in a court of law? Well, As in, pwede Opo. ba siyang hablahin? Kunyari, assuming na wala ngang liens, walang encumbrances. Kung walang liens, walang encumbrances, walang Diba, limitation, bago na ang may-ari nito. Oo. Diba? Hindi O, ikaw ang hindi po talaga nakinabang. ang bagong may-ari ang nag-shoulder ng utang ng Well, para previous sa akin, owner. para lang sa akin, Aling Carmen, no? Para lang sa akin, minsan common sense kasi. Kontrata lang kasi yan, kaya Pa- parang opinion lang ni Attorney Mel. Para no? sa akin kasi Okay. po, ang mga pananagutan, ang obligasyon sa ng isang tao. Oo. Ang pananagutan ng isang tao, sabi ng batas, nanggagaling lang sa 5 bagay. Aha. Di ba? Una, batas. Okay? Okay. Wala naman ho ako sa ngayon batas na alam na ganyan. Di ba ho? Batas. Ang susunod po, kontrata. Kaya ang susunod na titignan ang kontrata kung merong pag-assume ng indebtedness ng ibang tao. Ano Yung pa? pangalawa, hindi na Hindi na relevant sa applicable. atin yung crime. When you commit a crime, babayad ka ng bayad Okay. pinsala. Ano pa? Crime quasi-delict. Ito yung mga hindi sinasadyang ginawa pero nakapinsala. Okay. Yon, isa pa ho yun. At saka yung isa ay quasi-contract yung pinag-uusapan natin. Yung kanina. Yung Oo. may nagtustos. Halimbawa, na hindi naman dapat siya magtustos. Yun po ang doon nag-originate lahat ng obligasyon. Sa Yun. batas, sa kontrata, sa quasi-contract, Crime. sa delict, sa quasi-delict. Yung tatlong huli, irrelevant sa inyo yon. Kaya dalawa na lang ang natitira. Batas at kontrata. kontrata. So, So, ano na lang ho, kumbaga, papabayaan ko na lang. teka muna po. Mahirap po magsalita ng papabayaan, di ba po? Hindi Hindi, ganito na lang po ang ito, bilang ako nagsasalita na akong abogado, ano po? Apo. Kasi ang mga abogado po hindi ho gusto magkaroon ng bakbakan di ba? So unang-unang gagawin, kakausapin ulit ang homeowner association. Okay Okay. po? Ngayon, titignan ninyo lahat ng maaaring kontrata, limitasyon, dokumento, di ba? Articles of incorporation, di ba po? Na maaaring makasagot sa inyong mga tanong. Di ba po? Okay po. Pangatlo, baka nga may batas. Suriin pa, baka nga may pumupuslit na batas na meron yan. Pero sa aking pagkaalam ko lang sa ngayon, wala po. Wala po. Kaya dapat makipag-usap muna. Hindi Okay. papabayaan. Kasi po nasa huli ang pagsisisi. Hindi nyo po makokontrol ang gagawin ng mga taong yan. Okay. Dapat may element of good faith rin kayo na nakikipag-usap. Di ba po? Okay. So, kung hindi ko naman po talaga kaya bayaran yung 200,000. Well, doon na ho kayo magkakatalo sa korte. Titignan na ng korte kung sino ang tama. Di ba po? Doon lang naman po nagtatapos lahat. Okay. Sige po. Okay, Okay, sige, Carmen. Aling Carmen. Thank you rin. Ako naman isulat na lang niya in black and white para meron din siyang proof sa court na in good faith. In good Sinasabi na faith. niya, di ba, na hindi Oo. akin yan. I Correct, only occupied tama. the house, Yes, ganitong date. oo. Tapos wala rin akong kakayahan na bayaran yung 200,000. Hindi naman ako nakinabang dun sa homeowners benefits, di ba, Correct, na covered correct nung nga. 200,000. So I don't Correct. find it reasonable. Dapat in a very, di ba, isulat na lang niya yon, di ba? At Pero pag ako- hindi pa rin nakinig nga Oo at nga. naghabla, at least may papakita siya sa korte na Good ito faith. nga ho. Pero alam niyo, isulat Aling na nga Carmen, ho. parang, Ay, alam mo, may kutob ako dito Ano? Baka somewhere there na may pinirmahan, di ba, na may limitasyon, na may homeowners rules and regulation, ganyan yan Na Baka i-assume. meron dun di ba? Na i-assume. Oo, kaya nga tignan mabuti. Kasi minsan tayo, Lucy, pirma ng pirma di ba? Doon sa pinirmahan natin may nakalagay doon that your obligation under this contract shall be in accordance with Rule 7523456 of the Homeowners Association rules. May ganun yun Pero May kung ganun hindi yun. naman siya pumirma doon, Well, kasi kaya yun nga nga sinasabi niya, wala naman siyang pinirmahan Kaya nga, pero kung yung deed of sale nila, di ba? Hindi. Parang sa deed of sale. Hindi. Contract to sell, Oo. deed of sale, Hindi, yun na di nga, ba? nasabi Addendum mo na to yun. the deed of sale. Oo. Ang dai talagang dapat suriin dito. Okay. In short, walang madaling sagot dito. Yun lang. Okay. Okay. Ano na ba? Isa pang tanong. Pwede pa. Kasal po kami. Pero ngayon, hiwalay na. Gusto niya hiramin ang anak namin 1 week. Pwede po ba akong tumanggi? Ayoko din po sana kahit isang araw. Hindi pwede. Alam mo, ang may tatay karapatan. May karapatan. May Ang karapatan, magulang ho. sa kanyang anak. Kaya kahit na anong galit mo dun sa asawa mo, hindi dapat ipagkait sa anak ninyo, 'di ba?
paggabay at pagmamahal nung isa pang magulang kahit na hate mo na siya. Tama. Ito parati kong sinasabi. Ang karapatan ng dalawang magpartner na nagkahiwalay ay hindi karapatan ng bata at vice versa. Ang bata ay may sarili silang karapatan. Maaaring galit mo siya, pero hindi naman galit yung bata doon. So, ang nangyayari dito, ini-equate mo yung galit mo at naapektuhan yung bata na hindi naman galit doon. Oo. 'Di ba? So, hindi mo itinataguyod ang kabutihan ng bata. Oo. Naka-cloud ka na ng iyong emotion at sentimiento. Kasi kailangan rin ng bata na makilala ang parehong magulang para sa wholesome development niya. Tsaka talaga yan, kawawa talaga mga bata kaya nga kasi sila yung nakakaligtaan sa hiwalayan madalas, hindi ba? Kaya siguro maganda ring pagkakataon nito para ilabas mo ang sarili mo sa mga sarili mong pinagkakaabalahan at tingnan mo rin ang karapatan at kabutihan ng iyong anak. Anak, parating nakatuon sa kapakanan ng bata. Oo. 'Di ba? Hindi, tama. Kapakanan ninyo, kung talagang feeling mo hindi na nagwo-work, pinubugbog ka na. Alam mo yun, 'di ba? Maraming ganyan eh. Pero ang wag natin nga kaligtaan ay yung mga bata, kahit na gaano pa kasama ang asawa ninyo, 'di ba? Yung mga bata, kailangan pa rin ng pagmamahal nung asawang yun. Tama. Alright. Tama. Ayos. 101 na po. Hindi pa po tapos ang relasyon, kaya wag po kayong bibitiw sa amin. Babalik po kami makaraan lang ang news update muli sa Radyo 5 at Action Breaking naman po sa Action TV.